Valentine's Day na naman sa susunod na linggo. Paalala po ng Department of Health, stick to one, ika nga, para daw makaiwas na rin sa mga sexually transmitted disease. Lalo na ngayong patuloy daw ang pagtaas ng kaso ng HIV sa bansa. Nakatutok si Trisha Zafra. Patuloy daw na tumataas ang kaso ng HIV sa bansa. Sa datos ng DOH, mahigit 2,000 ang naitalang bagong kaso nito sa Pilipinas noong 2011. Mataas ng 47% kumpara noong 2010. Mahigit 8,000 mga Pilipino ang positibo sa HIV base sa tala ng DOH mula 1984 hanggang 2011, kung saan mahigit 300 na ang namatay. Pero dahil hindi lahat ay nagpapasuri sa mga pagamutan, tinatayang pumapalo na ngayon sa 12,000 ang aktwal na bilang ng mga Pinoy na may HIV ngayon. Sa Nueva Vizcaya nga, 2 ang pumanaw kamakailan matapos igupo ng AIDS. 9 na tao pa ang minomonitor sa probinsya na positibo sa sakit. At dahil prevention is better than cure, ika nga, noong Valentine's Day ng 2011, namahagi ang DOH ng libreng kondom para i-promote ang ligtas na pagtatalik. Bagaman wala pang inaanunsyo ang DOH na bagong gimmick para sa Valentine's Day, nagpaalala naman itong limitado raw ang proteksyong makukuha sa paggamit ng kondom. Pwede raw nitong salagin ang mga STD gaya ng AIDS, hepatitis B, gonorrhea, syphilis, chlamydia at trichomona na nakukuha sa body fluids. Pero hindi ka raw mapoprotektahan ng kondom sa human papilloma virus, warts, herpes at iba pa. Mataas din daw ang tsansa na magkaroon ng HIV ang mga dati nang na-diagnose ng STD. Ayon sa DOH, kapag hindi nagamot ang STD, maaari itong magdulot ng komplikasyon gaya ng pagkabaog, miscarriage sa pagbubuntis o abnormalidad o sakit sa sanggol na mabubuo. Kaya payo ng DOH, maging stick to one. Wala talagang pinaka-epektibong pamamaraan upang maiwasan ng HIV kung hindi ang abstinence pa rin. Sa mga hindi naman kaya, at least man lang magiging mutually faithful, no? Hindi lang natin to gagawin during Valentine's Day. Baka isipin ng tao, sa Valentine's Day lang ang ang panahon na pwedeng mahawaan ng HIV, kung hindi araw-araw, no? At para makasigurong STD-free, magpasuri sa main health centers o DOH-accredited hospitals. Ang dapat lang naman pumunta ay yung sa tingin nila ay meron silang exposure doon sa HIV at ano ang mga risk na ito. Unang-una, yung mga nagkaroon ng multiple sexual partners, no? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi marami talaga, no? At nagkaroon ng mga unprotected sex. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Oras.